PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lisa, siya nga pala si Felina. Siya yung nag-iiba ng anyo paggabi. Ka sana matakot sa akin. Walang kapatawaran na ginawa kong pagsumpa sa inyo dalawa. Na dapat natin pagtuunan ng pansin kung sinong may kasalanan. Ang dapat natin gawin ngayon ay nahanap kay Felina. Kagabi habang hinahanap ka namin ng Joaquin, bigla na lang may tumambad sa amin na lobo. Kayo ang tumayong pamilya ni Felina nung siya'y lumalaki. Kaya kayo rin ho dapat unang makaalam na kami ho ni Emilio ang tunay niyang magulang. Nung nakita ng lobo si Joaquin, bigla na lang naging maamo at umalis na agad. Paano naman nagkaroon ng lobo San Rafael? Saan galing yun? Madam Cosiva, alam niyo po kaya ko sa nakatira si Greta? Medyo lampas lang daw ng simbahan. Doon daw nakatira si Greta. Eh, tumawag si Marlon. Hindi raw niya nahanap si Felina. Christina, sinabi kasi hindi ka dapat nandito. Madam Cosiva, may kaguluhan po sa kanto. Ang nangyari at ang gumawa nito ay isang lobo. Balita, dito sa San Rafael, may natagpuan daw silang bangkay. Butas ang dibdib, walang puso. Lobo daw ang gumawa. Si Felina ang hanapin mo. Kung ayaw mo, dibdib mo ang butas. Kung wala daw si Felina, baka mapahamak siya. Baka mabiktima siya ng mga lobo. Bakit mo pinayagang umalis si Celestina? Alam mo naman, delikado ngayon ang panahon at siya lang nag-iisa. Hindi ko nga po alam. Kasi nakatulog na po ako noon. Talaga? Oh, ito na ba? Oh, ako. Madam. Mabuti nagkita na kayo. Celestina, kinakabahan na talaga ako. Parang ano nang nangyari sa inyo. Napagsabihan ko tuloy si Pinggoy. Pasensya na ho kayo, Madam Cosiva. Hindi ho kasi ako mapakali dito eh. Pinggoy, anak. Sorry ha, napagalitan ka tuloy dahil sa akin. Okay lang po. Naintindihan ko naman din po kasi kayo eh. Ako rin po umalis na walang paalam. Ano? Nakita na ba ninyo si Felina? Hindi po namin siya mahanap kay Greta eh. At si Greta naman, pinapahanap si Felina. Nag-aalala nga ho ako kay Felina eh. Narinig ko si Turco at saka si Greta nag-uusap tungkol dun sa bangkay na natagpuan. Yung butas ho ang dibdib. Wala ang kanyang puso. Lobo daw ho ang may kagagawan. Kuya Joaquin, maraming salamat ha. Maraming salamat at nagpaiwan ka doon sa sindikato. Iniligtas mo ko. Babalik ka pa sana namin ni Johan, kaya lang hinahabol nila kami. Huwag ka magpasalamat sa akin. Dahil yun ang obligasyon ko. Ang iligtas ka. Pero, simula na sa sanggol ako, ikaw na nagliligtas ng buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na nga rin ako dito. Alam niyo ba yung tungkol doon? Nakita namin mismo ang biktima. Pinakita rin namin kay Madam. At si Madam Cosiva mismo nagpatunay na may kagagawa nito ay isang lobo. Bakit hindi na lang tawagan si Johan? Baka nandun si Felina sa kaya. Sige ho. Kunin ko lang po yung number siya. Ito yung number. May tanong ko lang. Paano kayo nagkakilala ni Lisa? Si Lisa ang nagligtas sa akin nung binaril ako ng mga sindikato. Nakita niya akong walang malay. Kaya inuwi niya ako sa kanila. Inalagaan nila ako ng nanay niya. Hanggang gumaling ako. Habang nandun ako, nakita akong mapatay ang nanay niya. Pinatay ang nanay niya. Bakit? May gulo daw tungkol sa lupa. Matagal na daw sila tinutugis sa mga taong yun. Na siya rin pumatay sa tatay niya. Baka bata niya maulila. Kaya pala gano'n na lang pag-aalaga mo sa kanya.
Halika, akit tayo sa taas, sa kwarto niyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bitawan mo ako. Kina Daddy, akit na tayo. Bitawan mo ako, sabi. Pero Dad, sige na. Hindi kita anak. Huwag mo akong tatawagin, Daddy. Bigla nga wala sumasagot. Wala. Baka natutulog na. Alam mo, bagay kayo. Kapatid lang ang turing ko kay Lisa. Malaking utang na loob ko sa kanya. Pero maliban sa kapatid, wala na ako ibang nararamdaman para sa kanya. Eh, kaya naman ni Johan, ano estado niya sa'yo? Si Johan, espesyal siya para sa akin. Espesyal ang nararamdaman ko para sa kanya eh. Pero ako pa rin ang anak niyo, Daddy. Hindi ako nakasigurong anak kita. Dahil ang daming lalaki ng nanay mo. Daddy. Ikaw! Oh! Hindi niyo ako pwede ganituhin! Siya ang nagsabi! Anak niyo ako, Daddy. Anak niyo ako. Wala akong responsibilidad sa'yo! Wala na si Lola. Wala na rin ang mahal na mahal niyong si Celestina. Ako na lang ang nandito para sa inyo. All we have is each other. Ako na lang ang pamilya niyo. Hindi kita kailangan. Kailangan ko si Celestina. Naintindihan mo? Saan pa kaya pwedeng pumunta si Felina? Alam mo, naisip ko kung wala siya kila Greta, malamang hinahanap ka na niya ngayon. Suyurin muna natin ang buong bayan ng San Rafael bago tayo maghanap sa mga kalapit na bayan. Hindi pa rin po sinasagot ni Kuya Johan eh. Hindi pa rin? Opo. Alam mo, mabuti pagpabukas na lang natin itong paghahanap dahil gabi na. Mabuting magpahinga na kayo. Madam Prosiva, pwede ko bang malaman kung may kakayahan kayong bawiin ang isa sumpa na nasambit na? Yung sumpa po na naging dahilan kung bakit naging taong pusa si Felina. Mabuti pala natakasan yung mga lobong umatake sa inyo. Sa tingin mo kaya, Kuya Waki, dito lang meron mo? Naalala ko kasi, usapan namin ni Lisa na susunod siya sa akin dito. Pero hanggang ngayon, wala pa. Wala akong ganyang kakayahan. Pero nabasa ko, tanging pag-ibig ang paraan para makalaya si Felina mula sa sumpa. Pag-ibig lang. Bakit tulog na? Tingnan ko lang sa kwarto. Lisa! Lisa! Pupunta ko lang si Lisa, ha? Pero, delikado na sa labas. Hindi ko siya pwede pabayaan. Kawawa naman si Lisa. Pabalik ako. Mag-iingat ka. Sige.